Hmm, Okay na? wala pa. Ay, wala. Excited. Connecting pa. Okay. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat at welcome na naman sa ating bagong segment ngayon na marinig natin yung milagro ng Panginoon, no, sa buhay ng ating mga kapatid na ating mapakinggan ngayon at marami tayong matutunan at sa pamagitan nito ang Diyos ay luwalhati natin. So kasama natin yung tatlong kapatid, may kasama sila, 6 sila lahat at inspired sa mga ginawa ni Kristo sa buhay nila. Si Kristo ay buhay na buhay. Kahit siya ay nandun na sa langit, ay kasama natin. Yung presensya niya ay damang-daman natin sa mga oras na ito at kasama natin ating mga bisita ngayon. So, ngayon ay ipakilala muna natin yung mga bisita natin. Bro, ikaw mauna, bro. Ako si Narciso Torremocha. Asawa ko si Elsa Torremocha. Na Saan kayo nakatira? sa Puandawis na ngayon. Pero bago lang kayo sa Dawis, nakatira. Di ba galing kayo Cagayan Valley? January, February. Ay, February. Last February kayo dumating dito. Balik. Pero taga Bohol kayo dalawa. Oh, para po. Pero ilang taon na kayo doon sa Cagayan Valley? Saan ba yan sa? Cagayan Sa Valley. Abulog. Abulog. Kuha na tumoy sa mapa. Cagayan Valley doon sa, ano? Luzon ba yan? Luzon. Tagalog pala kayo. Okay lang. Pero Bisaya. Sa Northern Luzon. Sige, lapit mo yung microphone, bro. Tingnan natin kung okay ba yung ating sounds. Sa Northern Luzon. Okay lang pala. Si ate, imo na So, mo ila. si Narciso at si Elsa. Oh, Ilang taon na kayo nagsama? 11 years. 11 years. Na kuan kasal na Sa civil, kasal sa civil. Pero bago lang nakasal sa pare. April. 15 ba yun? 16. 16. April 16. So, mga kapatid, relax lang kayo dahil marami kang matutunan ngayon. Kasama din nila yung pinsan buo. No? Ito yung dahilan. So, hawakan mo, sis. Ako pala si Rowena, pinsang buo ni Elsa. First degree kayo. Yes po. Mm-mm. So, isalaysay ninyo yung simula ng inyong dahil nagkasakit si Elsa. Sakit na wala. Nahihirapan yung doktor. Nung una kasi noon, yung nahilo lang, no? Ay, yung may kuan lang dito, tapos sinugod sa... Lagnat or Yung parang may, yung parang may nakapalang na bukol. Dito sa kuan, tapos nagpa-check up. Mm-mm. Ayun na, idiretso. Admit daw kasi mababa yung platelet. Mm-mm. No, mababa yung platelet niya. Mababa talaga. Yun talaga yung kuan niya, padre. Ilapit mo, bro. Yung platelet talaga yung problema niya. Mm-mm. Inong kuan na, So, may natural na finding. Mababa. mababa yung platelet. So, una yung ilan yung platelet mo? 30. 13. 30. 30. Na, pero i-include nila na dengue. Ah. Dengue kay... Oh, So, yung una- suspetsa nila, Oh, kasi nagkasakit ka ng dengue. Kasi nag-positive ako sa dengue din test. And then? Yan na, After mga ilang araw. labas pasok na siya sa sa ospital. Kaya katagalan nagdesisyon na lang kami na mag-resign kasi Mag-resign sa trabaho? Hindi, nagpunta pa tayo ng albularyo. nga. Tapos, na-admit pa doon doon na grabe. na nalaman na may black spirit na halo. Una kayo sa doktor. Oh. So, ilang doktor na nalapitan nyo? Dalawa. Pabalik-balik na Tatlo. Pabalik-balik. Pero Tapos, maliban sa 30 yung platelet mo, yung bleeding, wala pa yun. wala pa yun. Wala So, pa yun. ang una yung pagbaba Baba ng lang platelet talaga, mo. oo. So, ang finding sa doktor,
May dinggi ka. Dinggi. Tapos, nung pagkatapos noon, mga ilang buwan na naman, ay wala pa isang buwan, dinala na naman ako sa ospital. So, every month ka ma-hospital? Oo. Kada check-up, admit agad. Kada check up. Oo. Tapos, So, every month ka mag-check up? every month, tapos, kasi yun nga, may tumubo na namang rashes. Tapos, So, pag saan ano yung nila, rashes mo? buong katawan. Buong katawan. Tapos, Pati yung mukha mo? akala nila, ano na naman, yung dinggi, kasi rashes. Pinalabas na naman ako ulit. Tapos sunod noon, pumunta na tayo sa albularyo. Ay din, admit na naman doon. So, ilang beses kayo lumapit sa hospital? 4 doon. 4 na beses sa hospital. Tapos yung panghuli, Ano sabi ng doktor? halos isang buwan kami doon sa ospital. Isang buwan. Halos. Halos, isang buwan. Grabe. Doon yun yung grabe. Pagkatapos namin yung lumapit sa albularyo, parang lumala. Kasi pinatigil yung lahat ng gamot, Father eh. Ay, hindi mo na ininom yung Hindi. gamot. Pinatigil niya lahat. Pero low pa rin yung platelet mo doon. Nung lumabas ako, nasa 50. 50? Tumaas. Konti. Yung 20. Oo, 50. 50 na yun. Pero naabunuhan na ako noon ng Ilang platelet. Tapos 12? Ay, 18 bags na platelet ko. Ang dami, na dugo. Hindi. Pero sa 50 pa rin yung platelet mo. Tapos pinalabas na nila ako noon. Pero ang normal sa platelet natin, magkano? 150 150 to 400. to 400. So, 150 to 400. Pero after sa pag-abono, bakit Hindi siya. mababa pa rin? Oo, yun din yung ano nila. Anong sabi ng doktor? Yun. Tapos, nung nagduda na siya, na parang may kakaiba na. Ang doktor? O hindi yung gumagabay daw. Sino nagsabi yung albularyo? Hindi siya, kaya pumunta Ay, kami ng ikaw. albularyo. Kasi kuan eh, Oo. panay ganun eh, pag ilabas sa ospital nanghina pa rin yung parang Di ba, ayaw nang naabunuhan na ng platelet. Parang walang improvement. 18 na ka-bags. 18. Tapos walang lalo na nung nagre-regla siya, tuloy-tuloy na yan. Tapos, Yung hindi na mainto yung regla niya. Yung ang bleeding mo. So, kailan nagsimula una, bumaba yung platelet. So, ano sabi ng doktor? kailangan magpa-bone marrow test. Nagpa-bone marrow test din kayo? Hindi, kasi yung hospital na pinapuntahan namin, wala silang walang bone marrow niya. Test. Tapos sabi kasi nila mama na uwi na daw kami dito. Ni nanay. Yung pinsan mo. Oo. And then, di ba, after sa, doktor, pumunta kayo sa albularyo. Anong sabi ng albularyo? Anong ginawa ng albularyo sa inyo? Tinusok ng concrete nail. Concrete na Oo. Ano yung tinusok? Paano nung Yung chopstick. Yung tusok-tusok ka para daw Sa aalis buong sa katawan. katawan? Para aalis daw sa katawan. Kabilin-bilin na ng doktor. Tapos, Bawal ako masugatan. Kasi yung bleeding niya. Hello, wala ka namang sakit sa dugo. Wala yan. Kasi tingnan mo naman, hindi ka maputla. Natusok siya ng tusok. Tapos Pero hindi ka nasuganan. hindi naman. Ilang- Baka matitanos ako dito. Tinusok ka ng pako. yung concrete nail. Concrete. Concrete nail. Tayo, baka matitanos. Hindi, kasi ano yan para matanggal yung So, ilang beses kayo lumapit? So, yun lang. Isa lang. Isa beses lang. Yun ang ginawa ng albularyo. Tinusukan ng pako. Ilan yung pako? 2. 4 yung binili natin, no? Tapos isa lang 4 yung na gagamit pako. ko. Oo. Tapos, Pero isa lang yung ginamit niya. isa lang yung gagamitin ko. Gaganon-ganon sa mukha. Pero nag-react ka doon sa albularyo? Oo, ewan ko siya naman nung... Anong na-obserba mo sa ginagawa ng albularyo? Lumala kasi yung parang bugbugin siya ng albularyo, sabunutan, sampalin. Sa albularyo? Tapos, di ba, nagregla siya nun. Rapid po ba? Ay, nagregla siya nun, tapos tusukin yung tiyan niya. Yung bidikin pa, di lalong yung dugo. Kasi daw, hindi aalis yung mangkukulam. Kasi daw, pinulam daw ako. Tapos lahat ng gamot, pinatigil niya. Pinatigil niya. Kaya Sa albularyo. Kaya doon lumala yung sakit ko, nagre-regla ako. So, isang beses lang kayo pumunta sa kanya. Pero Mm. gumaling ka ma after that? Hindi, lumala. Ano sabi ng Parang albularyo? nagka-depress pa ako. Kasi nakatira ako doon sa albularyo ng ilang araw. No? Wala lang isang linggo. Pero O, bawal, siguro mga hindi ako 5 araw. papagalabasin, So, ganun. itong mga araw na ito, ano yung naramdaman mo? Ano yung, nahihilo ka ba? Hindi na, Father.
Di, Ay, nung ano? yung mga araw na yon, Oo, hindi ako wala kang lakas. wala, hindi. Naka-diaper ako. Dahil sa bleeding. Bleeding yung adult diaper. So, walang tigil na bleeding. Oo, 2 months. 2 months. Yeah, may ang platelet mo pa. Ang platelet pa. Kaya nga nung sinugod na ako niya ng hospital. Ilang December yun yung oh. platelet, yung sabi mo doon sa hospital sa Ay, center isang taon na yon. No, Pabalik-balik Pabalik-balik. sa hospital. Mga ano na siguro yung sinugod din ako, 2 na yung platelet ko, tapos yung hemoglobin So, ko bumaba ng gusto. 2 na yung platelet mo. Oo. Galing sa 30. Dahil galing sa atin. Pero naabunuhan ka doon sa platelet. Nabunuhan ako noon. Pero yung ano mo, yung dugo mo ay Patuloy pa rin yung ano. yung pagbaba ng platelet. Regla. So, ano sabi ng doktor? Hindi pa ka ba, advise ng doktor na magpa-ICU na lang? Naka-oxygen ako. Hanggang sa isang buwan. Naka-oxygen ka. Oo. Kasi tapos... Pero ito ipabalik-balik. No? Yun na And yung then, ano. totoo ba yung narinig ko last doon sa center na isang higit na ito sa isang buwan? Ay, isang taon? Oo, Mag-isang taon na siya. yung kuwan niya. September. September. Sa September. So, kailan kayo dumating sa office? Nung February. 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 nung di- February. Pero nakarating kayo sa Bohol January. February din. January. February din. February din. Pero sino ba yung nag-invite sa sa center? Ang layo, Luzon yun eh. Si pakilala mo. Si Sister liwag sa goday gamay day. Kada sa ha. Ang gana day. Ito bang gamay ana. Oops. Okay. Sister, kalimot ko. Rowena. Rowena, yung pinsan mo. Oo, pinsang buo. So naawa ka na sa kanya, nakabalita ka na sa Oo. Kasi karamdam. naawa na din ako kasi isang Itong mahigit ibalik ng- tayo. Sige, paday, wala. mahigit ng isang taon nasa ospital. Sabi ko, kako, wala namang magbabantay sa kanya doon. So, sabi ko, umuwi ka na lang, tapos ipapahatid kita doon sa kay Father Darwin, baka sakaling, kasi iba talaga pagka sabihin natin, Hindi natural. oo, sa Panginoon tayo lalapit. Kasi So, kung- ikaw nag-advise sa kanya na yes po, Padre. pupunta sa office. Buti na lang Nakumbinsi ko naman. na-convince mo ito. Pagdating lang namin. Pagdating namin, ayun, Sila, tas kami din nagsama pinatid doon. namin siya doon. Sinamahan mo. Sinamahan ko talaga. Kami din Tapos sinamahan. nakita ko siya kung paano nag-react. Ano yung reaction? The first, Kasi, so, pagpunta nyo doon sa office, so, anong reaction niya? nung nasa, pa lang po kami, sasakyan, na siya, hindi na siya mapanatag. Sabi niya, maano daw, giniginaw daw yung likod niya. Tapos sabi Marami ko, siyang oo, parang ang dinaramdam. daming alibay. Sabi ko, ito na to, baka ano na to, sa ganun. Tapos nang naupo na kami dun sa sa upuan. Center. Oo, sa center. Bigla Anong oras siyang- kayo nakarating doon? Maaga. Oo, mga alas 6. Sige, Tapos sabi niya, ate, nilalamig ako. Tapos parang gusto kong maiyak. Sabi ko, parang ko naman maiyak? Sabi ko, hayaan mo na. Ganyan talaga yan. Tapos nang hinawakan ko yung likod niya, grabe, ang lamig. Sobrang lamig. Tapos nung nung nagmisa na ata, start na si Father Darwin magmisa. Sa pagbisa ko. Yeah. Mangiyak-iyak na siya. Sabi ko, ba't ka ba naiiyak? Wala namang Tapos ayun, nung nag-deliverance doon. So, pag-deliverance niya ni Brother Romer, Yes. so ano yung reaksyon? Takot din ako. Bakit natakot ka? Paano kasi, ang hina-hina, tapos nagtatagalog din siya. Tapos iba Nagsasalita yung espiritu. yes po. Tapos Pero iba ilan yung espiritu? Hindi ba siya nagsasalita yung espiritu na ilan sila? hindi ko naman naabutan kasi tinawag lang ako. So sa pag-pray, nandyan ka. Naka-witness ka. Yes po. So, sa pagsimula ni Brother Romer sa pagsagawa ng deliverance, conscious ka ba nun? Oo, alam ko na kung ano yung sinasabi ko, pero... Pero hindi mo mapigilan. hindi. Pero yung mata niya, normal lang. Opo, mahina siya. Ewan ko. Tapos, Mahina. o parang
naglalaway na, parang sabi ko nasasaktan ako, hindi naman ako nasasaktan physically. Nagsasabi yung espiritu na nasaktan ka. Oo, tapos hindi naman ako nasasaktan, pero yung sinabi niya nanghihina, naramdaman ko yung hina. Pero ano yung sinasabi ng demonyo? ang sabi niya doon sa sabi niya, kaya nga ayaw ko kay Father Darwin kaya ayaw ko pumunta dito. Ayun, Sabi niya ganun demonyo. niya. Oo. Tapos, Hindi ba yun na ang siya, mangkukulam? parang asar na asar siya. Ewan ko, kasi hindi naman ako pwedeng humawak sa kanya. Kaming dalawa, bawal kaming humawak. Hindi pa Kasi hindi pa kami Hindi pa nakapag... kasal, ikaw hindi ka pa O, kasal. hindi pa siya kasal. Tapos ako din hindi pa na kumpisal. Waiting pa ako sa ko na Confession. Confession. So, ano pa yung naalala mo? Tapos sabi niya ganun, pagbabalik ng Maynila yan, papatayin ko yan. Sabi niya ganun. Sa Cagayan Valley. Papatayin ka niya. Kapitbahay lang daw namin yung nagkulam eh. Sabi na, Kapitbahay lang daw namin yung nagkulam. so sabi ng demonyo, Papatayin daw siya pagbabalik ng Maynila. Papatayin daw kami. pero wag na kayong matakot ha dahil yung demonyo ay magaling lang yung manakot. Pero when you are in the state of grace, sila po yung takot. So ilang minuto yon? Naalala nyo pa? 15 minutes? 15 minutes. 10 to 20. So, first time mo na observe yon? Sa kanya. Hindi, nung nakaraan naman kasi, nakita ko na yung ibang nagre-react, Nagre-react. sa center sa Pero Valencia. hindi mo akalain na mag-react ito. Pero medyo alam ko na po kasi... May kutob ka na. Kasi sa sasakyan pa lang, iba na eh. Nagbabago na yung kanyang Ayaw parang binagbabawalang ayaw pumasok sa center, ganun. Tapos nang lalamig na yung kamay, nanginginig. Natatakot ka on the way? Nanginginig lang po. Nanginginig, pero hindi ka natatakot. Yung parang may kabaga nun. Pero nakakita ka din Ito, sa deliverance, during deliverance. Magkasama kami. Bawal ang hawakan. Hindi, Kaya hindi, tinawag niya si ate. hindi pa din siya nakakonfess. So, ano yung advice ni Brother Romero sa inyo? Yung kuan lang, yung kasal, tapos... Dahil hindi pa kayo kasal sa simbahan. Sacrament. Tapos, ano yung... Tapos wala po, nalaman din natin, wala pala hindi pa pala na Hindi ka pa yung naka-receive. Kayong dalawa, hindi pa Ako lang. ikaw lang. Hindi pa nakakonfirm. Receive ng sacrament of confirmation. So, Dalawa. nagpa-confirma ka. Nagpa-confirma, tapos... Pero April 16 nagpakasal kayo. But before sa kasal, na-hospital ka, di ba? na-admit. Na-admit. Ilang beses ka na-admit from February? February, siguro, dalawa sana. Dalawa sana. Dalawang beses. Sa kasal. Dahil yung sa April, so a day before sa kasal? So April 16 yung kasal mo. April 16. Pero yung platelet mo sa araw na April, pero na-hospital siya? April 16 kasal nila. April 16. April 15. Ay, 14. 14 nasa kayo palab check up. Check up. Tapos low yung platelet niya. Yun ba yung 2 na yung platelet Yes. mo? Hindi, yun yung na-admit ko, 2. Yung before pagbalik mo sa ospital, 6 yun. 6. 6. Tapos yung na-admit ako sa Sa provincial hospital. 2 yun. yung nag-asikaso pa kami sa papel. Sa papel. 2 yun, in-admit ako. Tapos hindi nga siya pwedeng nag-insist si Elsa na ayaw niya Hospital. admit kasi nga kasal nga niya. Kasal na niya. Kasal ninyong dalawa. Talagang nagpirma kami ng Waiver. para lang matuloy yung kasal. So anong sabi ng doktor? Sabi Pagpaliban yung kasal. pag iba daw pakiramdam niya, Iba pa daw pa kalimutan na daw yung kasal. punta agad sa ER. Pero Diretso na daw sa sa ER. Dahil 6 na yung platelet mo. Kasi 6 na. Tapos Pero hindi ka nagpaabuno ng dugo. Abuno. Before. Before, Pero 6 pa rin. Pero hindi, nung lumabas ako, tumaas yung ng konti, kaya pinalabas ako na umabot ng 120. Yung platelet mo, umabot. Tapos nung wala pa isang buwan, bumaba naman, nagiging 6 yung follow-up check-up, kaya dapat i-admit ako. Pero yung follow-up check-up na ano ka?
nabunuhan ka. Wala. Hindi 6 yung platelet mo. Hindi, abunuhan sana ako. Hindi na kasi aabot kasi Merkules yun. So, Oo. sa last check-up nyo, advice ng doktor na magpa-hospital, ipa-confine. Pero kasal na, susunod na araw. Yes. So, sa follow-up check-up mo, hindi ka naabunuhan talaga. Hindi. So, 6 pa rin yung platelet mo. Six ko rin. Bawal siyang gagalaw, yung gano'n, yung bawal mapagod, Mm-mm. sugat. Tapos sinabihan kami ng doktor na alam niyo na kung ano yung tendency na posibilidad na mangyayari So, sa akin. nag-sign kayo ng waiver. Oo, maaaring So, delikado. kahit slow o mamatay ka. mamatay o Anytime. ganun, anytime. O lalala. Kundi yun yung sabi Grabe, ng doktor. no? Kaya, So, akala ko na abunuhan ka ng dugo sa last check-up mo. So, ngayon, punta tayo sa kasal ninyo. So, sa April 14 yon yung 14, follow-up check-up. 14. Tapos 16 yung Kasal ninyo. So, sa 15, anong ginagawa nyo? Nanghihina ka. Hindi. Hindi, no. Excited. Excited kayong dalawa Excited. na makasal. Nung nilinisan siya ng kuko, talagang ang putla. Yung Ang putla. Oo. Parang walang dugo. Oh, okay. 6 yung platelet niya eh. Yung Grabe yung milagro, no? So, sa 16, anong oras yung kasal? 8. Kasi 8 sa umaga? Oo. So, hindi kayo na late. Hindi. Sawa na Sawa lang siya. Excited kayong dalawa, ah. Sila pati sila. Sana all. So, ngayon, anong nangyari sa kasal? Alas 8. So, natapos kayo. Mga 9:30. 9:30. So, anong nangyari sa kasal? Nanghihina ka ba? Hindi. Hindi, Father. Talaga seryoso. Nagtaka nga sila eh. Lagi nga nila ako tinatanong eh. Kung ano yung ano. Dahil concerned sila sa'yo. 6 platelet na lang eh. Oo. yung putla pumula. Yung 6 platelet, nandun ka na, nakahiga ka na nun. Nahihilo na. Hindi siya naabunuhan, di ba? Hindi. So, after sa kasal, ano nangyari? After siya kasal. Maliban sa, tumawa bro. So, after sa kasal, anong naramdaman mo? Parang gumaan yung pakiramdam ko. Parang gumaan? Ay, Parang hindi din? Hindi, gumaan talaga siya. Literally Oo, gumaan. tapos yung... So, after that, nagpa-check ba kayo balik sa doktor? Tapos yung... Ang nakaano kasi doon, yung after sa kasal, before sa kasal, ang lakas ng bleeding ko sa regla. So, Oo. before sa kasal, Oo. nag-bleeding ka pa. Tapos yung After araw- sa kasal, anong- sa 14. Anong araw ng kasal, nag-spotting siya agad. Spotting na lang? Tapos Hindi na hanggang- nag-bleeding? Hindi na, hanggang sa tuloy-tuloy na nawala. So, dalawa ito, platelet 6, yung bleeding na tapos 2 buwan. Walang buwan. tigil. Walang tigil. After sa kasal, Tumigil na siya. ngayon, Hanggang nung ano, Baka wala bumalik na. ka yun. Hindi na. Hindi na talaga siya bumalik. Yung Person Lord. Pagkatapos nga ng kasal, Kasal, nag-spotting na ako agad. spotting na na. Tapos hanggang mga ilang araw, ganun. Wala Uminto na. Uminto na talaga. So, wala ka ng spotting ngayon. Wala na. Kaya hindi na nga ako natuloy sa OB magpa-check up. Kasi... And then yung platelet mo, napa-check up ka ba balik sa doktor? Napatingin ba kayo sa doktor? Anong sabi ng doktor? Okay, nagulat din yung doktor kasi bakit daw hindi ako bumalik. Mm. Kasi nag-alala din siya. Dahil Kasi sabi niya, 6 na yung platelet Ano eh. nakakatuwa kasi, nag-impake na sila. Nag-impake ng ano. Nag-impake na kasi Kasi- alam nila pagka result ng sa ospital, pag result ng sa ospital is ready na sila naka-impake para admit. Wala. Kasi Mm. Pick up na hindi ma-admit Sa lahat ng time na magpa-check up sila, automatic admit. Admit. So, pumunta kayo sa... no. Kailan yung follow-up check-up? No, After sa kasal? hindi. Ay. April din yun. April 28. 16. Ay, April 28? Oo. Oo, no, So, April 28, nakasal kayo April 16. Yes. Oo. So, ang follow-up check-up, 28. so nag-prepare na kayo ng gamit niya. May kuha na Dahil, yung mga dami. yan na yung nakasanayan. Na Nakapag-check up, Kasanayan. Sabi na nga kasi ng doktor, punta na agad sa ER noon. Tapos hindi kasi, maganda kasi yung pakiramdam mo, Father, kaya hindi ako nagpunta ng ER. Kasi sabi kasi ng doktor, pag katapos ng kasal, punta ka ng ER. O kung okay naman yung pakiramdam daw, grabe antayin na lang no? daw yung ano. Pero nag-alala kasi 6 na 6 Six kaya yung platelet expect din mo. niya nga pupunta na rin ako ng ER.
Hindi naman ako pumunta kasi sabi ko naman, hindi Maganda, na ako pupunta, maliwas na. mag-ano mo yung pakiramdam ko, oh. Kaya hindi kami pumunta. I-greet mo yung doktor mo. Kilala mo ba yung doktor mo? Doktor. Baka nanonood ngayon. Doktor. Ibanez. Doktor. Yun yung pangalan niya. Apelido lang. Apelido lang. So, Doc, nandito yung pasyente mo. Wag ka naman pala. Mabait yun. Pero magtanong ako, nagpa-follow-up check-up kayo, April 28. Long time. So, excited ako. 6 pa ba yung platelet mo? Hindi, sa awa ng Diyos. Nagiging 378. Wow! So, normal na? Oo. Tapos wala akong iniinom na ano, yung gamot lang na ano, sa doktor, tapos sa... Hindi yan tataas kapag hindi ka maabunuhan, di ba? Oo, hindi ako nabunuhan. Mm. Miracle yun. Oh, milagro, Diba nung nabunuhan nga ako, milagro. bumaba pa, nag-apheresis pa ako. Wow, amazing, no? Amazing Pa na. kami ng dugo niya. Oo, Sino nag-donate? sila. Ay, ikaw nag-donate sa At kanya. saka yung kapatid Pero kayo, hindi ka na nakatanggap ng donation. Baka ikaw na mag-donate ngayon. ano, 300, tapos nung nag-apheresis ako, bumaba pa ngayon, umabot ng 6 eh. Apheresis pa yun, tapos concrete din. So, anong kaibahan sa hemoglobin at sa platelet? Hemoglobin is blood. Ay, Ang kanang blood. red blood cell. Red blood cell. Yung So, white blood cell ang platelet? Yun ba? Ay, hindi. Yellow yung ano. Ang Yung platelet. platelet, yung kulay yellow na ano. White ang ano. Oo. So, without yung abuno sa donation sa dugo, tumaas. Tumaas. 300 sa From 6 to 6 platelet to 300, di ba? 150 to 400 yung normal. 150 to. Wow. Biyan normal na yun. Pero okay pa na. Okay. So, grabe, no? Dahil sa kasal, mga kapatid. No? Nung Oo. pagkatapos na ng kasal pa diri, di ba yung mukha niya ay putla? Bumalik yung pula. Naging normal. Oh, Grabe. parang ko nga yung milagro. maliwalas na siya. Maliwalas na. Grabe yung milagro, no? So, dito makikita natin, bro. Kaya nga, nag-share sila dahil marami sa atin ngayon nakikinig na okay lang yung civil na kasal at laging nangumyunyon. So, yan ang sinabi nila. Akala namin okay lang. Oh. So, 11 years, di ba? Lagi silang nangumyunyon, wala namang kasal sa simbahan. Pero ngayon, mga kapatid, si Elsa at si Narciso, sila po yung living witness. Ang unang milagro ni Kristo nangyari po sa kasal sa Cana. Hindi pa nga yun panahon ni Kristo na magawa ng milagro. Pero dahil si Mama Mary, pinopromote ni Mama Mary yung sacrament of matrimony. So, grabe, no? So, normal na. 300 yung platelets at yung kanyang bleeding. No? After sa Cana, nag-spotting na. Pero ngayon, may spotting pa ba? Wala na, no? Bigyan nating papuri ang Diyos, no? So, nakasave na kayo ngayon. Hindi nga ako gumagamit ng napi yung ginagamit ko yung malalaki. Ang parang, diaper. Oh, parang gano'n. Para, ano, Ano? Yung So, pad. paano? almost or more than 1 year yung pabalik-balik sa hospital. May ganun. Mahigit sa 1 taon? September. September na. September. Hindi pa umabot ng 1 taon. Almost a year. So, yan po mga kapatid ha. At yung mga sacramentals ginagamit nila. And then, nakinig sila sa catechism, sa katotohanan. Totoo talaga yung sinabi ni Jesus. Truth will set us free. No? So, yun. Yung oppression, grave oppression po yun. Hindi po yun total possession yung sa yun. Yung nagsasalita. Grave oppression or partially possessed. Kung hindi yun natuloy, lumapit pa kayo sa iba't ibang mga albularyo. Delikado yun. Dagdagan yung mga spirito nasasapi sa'yo. Nakakatakot na. Totoo, yun po yung nangyari sa'yo, di ba? Na tinustusok pa ka ng pako. Bumili kayo ng 4 na pako. Saan galing yung 4 na pako? Sa albularyo din. Ayun, sabi ko, So, binanggay ng albularyo? Yung pako? Ako talaga bumili sa Kasi Ikaw yung... inutusan siya. Sa hardware. Oo, kasi inutusan siya. Sabi ko nga, hindi ba ako matitanong dito? Titanos. Tapos yung may chopstick din, may tinda siyang chopstick. Para sa barbecue? Hindi, yung chopstick na pang
pang insect, yung ganon, may Ah. siyang ganon. Ay, yung ano, pang, ano, Yung Oh. pang paprakain. Oh, Samyup. bilhin mo rin yun pag tusok-tusok. Ah, magkano? Kano yun? 30? 30. 30 pesos lang, mura lang. Oo. Mm. So, ang saya, no? Ang daming ano. So, anong yung advice ninyo sa mga nakikinig natin, Brother Narciso? Yung advice ko I know yung mga realization mo ngayon. Bilang head of the family. kuan lang, yung magtiwala sa Panginoon. Tapos, huwag mawala ng pag-asa. Mm-mm. Dasal Akala mo palagi. mamatay na siya. Oo. Nagsuspect ka na na Expect ka na na, kuan, ano? akala ko mawala na to eh. mabiyudo ka na. lagi akong nagdasal noon Mm-mm. na sana makauwi pa kami ng buhol na buhay. Ganun. Mm-mm. Isawa ng Diyos. Malakas na. Makabalik na sa Cagayan Valley. Ilan yung, wala pa kayong anak, di ba? Wala pa. Baka ngayon na. Makasaya sana. Baka buntis ka na ngayon. Hindi pala. Hingi natin sa mahal na Birhen. Ano yung ipapayo mo sa mga nanggilive-in ngayon na wala pa silang attraction sa sacrament? Ano yung payo mo? Siguro magpakasal sila sa simbahan. Tanggapin ang sacrament ng ano no, sa kasal. Kasi yun talaga yung isang nagpapagaling sa akin sa awan. Praise the Lord. Grabe, no? 2 months yung bleeding. 2 months. Madami talaga. Sobra. Yung adopt diaper ano, 2 beses ako magpalit nun sa isang araw. So ito po yung mga karamdaman mga kapatid na walang... May findings naman, di ba? May finding. Yung platelet niya mababa. Mababa. Pero pwede pala tayo might be natural yon pero may sapi eh. May mga may espiritong nagsasalita sa kanya, kusa lang. Witness kayong dalawa doon. So kung pupunta ka sa albularyo, ito yung kaibahan sa exorcism sa Catholic Church. Ang exorcism sa Catholic Church, palayasin yung demonyo. Yung iba, hihipan yung daliri. Pasok! Ano ba papasukin yung demonyo? Palalabasin nga eh, you know? Sabi ni Kristo, cast out, expel the evil spirit, hindi papasukin. So yun ang kaibahan sa exorcism. May nagkomento sa akin eh, mangkukulam daw si Father Darwin. No, No? nabasa ko ngayon. So iba yung magkukulam at exorcist. Yung exorcist is to expel, has the authority to expel the evil spirits. So, kumusta ka? Masaya ka ba ngayon? Parang malungkot ka ha? Hindi, sobra. Masaya, Father. Or nahihiya ka lang? Naiiya lang. Mahiyain. Mahiyain yung ano mo. Pero, excited na kayo makabibi? Sana kung ibigay. Yeah, ibibigay yan. Posible may curse kayo, no? Maraming ka bang babae nung una, bro? May mga babae ka ba nung una? Wala? Siya lang? Parang, Ikaw, wala kang iba. Siya lang. Wow. So, 11 years na kayo. 11 years. Pero saan ka nagtatrabaho? Ay, kasama lang dito. Kasama kami sa Sa trabaho? Oo. Pero humihinto kayo sa trabaho? Umuwi na Dahil kami sa siya. sakit niya. Yeah, sakit. kasi nawala Just na. imagine ha, humihinto sila sa trabaho. Dahil pabalik-balik sa hospital, every check-up, confine agad. So, after sa kasal, nagdala na kayo ng gamit. Oh, ganda na. Isang bag. Isang bag. Isang bag para makonfine na naman kayo. Kulang na lang Kasi sureball daw eh. kulang saka kumot. Gumot na lang. Grabe Sabi ko na. sa biyanan ko ipadala mo na lang to. Dagdagan na lang ng kumot. So ito, hindi ito masayahin nung una. Dahil namutla. Medyo, may halong pangamba. Diba Pero ngayon, sabi ko, kumusta ka na? Sabi niya, ate, maaliwalas na. wow. Iba talaga to yung feeling, magaan. Sabi ko sa'yo. Grabe, no? Grabe ang blessing ng Panginoon sa dalawang ito, no? So, ngayon mga kapatid, yung St. Michael Exorcism Center, sa pamagitan ng catechism, doon sila namulat mga kapatid. At sa mga team natin, sa Deliverance Ministers, na nagbigay sa kanila ng special catechism,
And then, hindi lang, nag-counseling pa sa kanila. At itong buong mga pangyayari, mga kapatid, libre po ito, ay walang bayad. Sabi nila, every session daw doon, 5,000. Wala, Wala, libre bayad. Totoo ba yun? Hindi. So sila na magka-testify dahil merong mga Libre lang. nagsasabi na si Father Darwin, every deliverance may 5,000. So sana all. Ang yaman yun na ni Father Darwin. So kahit piso wala po. No? Yes. Yung confession walang bayad, yung anointing of the sick walang bayad, yung deliverance walang bayad, yung process All of this free. operation walang bayad, May no? ano pa, yung, ano yan yung sa... Counseling. Counseling. Oo. Wala ding Walang bayad dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, no? Yan po ang katotohanan, sila maka-attest po dahil ikaw yung dahilan na nakapunta itong pinsan mo, Yes no? po. Naawa ka sa kanya. Yes. So, nagdududa ka na hindi ito natural. Pero kung natural yan, may natural na gamot yung doktor. Merong medicine. Kaya nga No? At yung binibigay ng doktor, kapag natural yung karamdaman mo, maano talaga, gagaan talaga yung pakiramdam mo. Pero, just imagine ha, walang improvement. So, yung last resort niya, pumunta sa albularyo na tinutusok lang pa ako. Delikadong matitanos ito. Sa Cagayan Valley yun. Sa Cagayan Baka Valley. nanood yung albularyo. tayo sa nagpasok ng after ng bakit sa akin. Huwag mo na ang pangalanan, no? So, yan po, very interesting ang storya nila. At ngayong susunod na May 16, meron ding magtitestimonya buong pamilya din. Dahil yung kanyang tatay, no, imposible na. Hindi na siya natural na mga gawain ng isang alcoholic. 20 years old pa siya, alcoholic na siya. For 2 weeks, laging umiinom. Walang ginagawa, umiinom lang. So, ilang sako yung wine o alak, klase-klaseng alak. Hindi siya malasing. Hindi na natural. So, nung deliverance natin, hindi na din siya nagkatrabaho dahil sa kanyang kalagayan, pag-inom niya, addiction. Pero completely liberated siya. Ang daming demonyo. At ngayon, okay na siya sa tulong sa ministry ni Cristo po. No? So, salamat sa Diyos. At meron pa kayong idagdag, Brad Narciso? Yun lang, yung pasalamat lang talaga. Pasalamat sa Diyos. Una sa Diyos. Tapos sa iyo, Father, sa mga kuwan. Deliverance Minister, Brother Romer. I-greet mo si Brother Romer. Brother Romer, maraming salamat. Sa pag-ano talaga yung... Sa pag-assist ninyo, pagbigay katekism ninyo. At sa paggabay, at sa kapag ano sa kanya na magpakasal talaga. Kasal. Yan po yung pinaka-importante. Yun ang tunay na milagro. Yung pagkagaling niya, yung pagpalaya sa espiritong nakasapi sa kanya, secondary lang yun. Pero itong pagbabago ninyo, pagmamahal ninyo sa Diyos, pagmamahal nyo kay Kristo, lalo na sa sakramento, kayo, living witness, no? How powerful Jesus is. Buhay na buhay si Kristo, di ba po? Yes, Father. Oh. Parang nalulungkot ka. Hindi. Hindi pala. Nahihiya lang. So, kasama din si Nanay. Ang pangalan mo, Nay? Lorenza. Apelido, Nay? Jess. Yes. Si Brad? Jeremy Espiho. Anak ninyo? Si Ninya Marie. Maria ka? Marayka. Marayka rin? Maria. Marayka. Marayka. No. Dyan siya lumaki sa Nay. So, malapit ka sa puso ni Nanay, no? So, maraming salamat sa inyo, ha? At marami tayong natutunan sa ngayon, no? Sa maka-console na makatandog sa tudughan bitaw. Yan po yung tunay na milagro, yung pagkagaling ni Elsa, yung pagpalaya sa espiritong sumapi sa kanya, hindi po yun ang tunay na milagro. Ang tunay na milagro, nagkaisa na kayo. No? Sa altar ng Diyos.
at nanumpa na kayo. Hindi sa harap ng tao, sa harap ng Diyos. No, congratulate. Yun ang tunay na milagro. Yung bleeding mo, secondary lang yun. Pag-stop ng bleeding. Yung pagtaas ng platelet, secondary lang yun. Yung pagmamahal ninyo sa harap ng Diyos, yun ang tunay na milagro. At paglapit yung dalawa sa Sacrament of Reconciliation, ilang taon na kayo hindi nangumpisal? Tagal din. Tagal na. Yung confession, ilang taon na kayo hindi nang... tayo pumunta dito, Ay, hindi naman kung tayo hindi kami nakausap. Mga 11 years na din. More than 11 years. Sobra-sobra pa siguro, Father. Ang tagal na. Sobra na, 11 years. First communion pa siguro. Ay, hindi naman. Hindi naman. So, ang tagal na. Yan po ang tunay na milagro, bro. Na lumapit kayo, nagpakumbaba kayo, at nag-receive kayo ng grace of sanctifying grace. Hindi yan mabigay ng kahit kanino. Yung sanctifying grace is mabigay lang when the priest administer the sacrament of reconciliation to the people of God through absolution of your sins. Di ba? And then, sa ganap na pagkaisang dibdib, no? Grabe. Yun ang tunay na milagro. Congratulations, ha? Thank you, Father. Elsa at Brother Narciso. So, to God be the glory, mga kapatid. At sana i-share nyo po itong magandang storya nila dahil buhay na buhay ang Diyos. Pero marami sa atin, nandun na sa superstitious belief. Nandun na lumapit sa okultista. Marami namang pari natin. Go to your priest and receive the sacrament of healing, confession, anointing of the sick, Eucharist. Eucharist is the source of healing. And then, hindi sila makatanggap ng Eucharist eh. Dahil 11 years sila nag-civil wed lang. So, with the guidance of their relatives and their friends, and then the team, dun sila na-decide. Dahil, natauhan. So, maraming salamat sa inyo, ha? At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, maraming salamat po. So, ang live nating nakikinig ngayon, umaabot na tayo ng, umaabot na ng 5,000 viewers, no? Sa ating live. Hindi pa tayo umaabot ng 1 oras. Maraming salamat sa inyo. At, to God be the glory. So, tatapusin natin ito sa isang panalangin. Walang ka nang idagdag, sister? O yung mga advice mo sa mga malugod. Si Bugamay, kay Muragwa ka makita. Ano lang? So, advice mo, te. Dahil siya yung rason eh. Instrumento ng Diyos. So, magkakabata kayo? Hindi, parang ako yung panganay. Ayun lang, ang akin lang is Si Bugamay. Kita imong now. Kita na. Imong kagwapa. ang akin lang is siguro yung pananalataya sa Diyos. Importante yun. Tsaka, magpapasalamat tayo sa araw-araw kung anong binigay ng Diyos sa atin, tanggapin natin. Tsaka lahat ng natin sa Diyos talaga. So, salamat. Pangalan mo? Rowena po. Rowena Elsa. So, yun po ang mga maganda na mga natutunan natin. So, magbasa lang tayo ng ilang komento, mga kapatid. Galing kay Gil Iligan. Maayong gabi, Pads. Yung Ate Sunday, yung nagko-comment sa akin naman kukulang. Tagal ka na noon na hinaharas sa SOCMED. Taga-sunod ka pa ni Ate Sandy. Regards mo ako. Si Eva Bouvier, maayong gabi, Father. Og sa imong bisita. Si Eva Habonilio Bouvier. Si Milicia Halina. Sabi niya, sa iyo, Panginoon, ang papuri, parangal, pagsamba at pagpasalamat. Amen. Si Anisha Oro Inok, thank you, Father. God bless. Si Tita Escute nanood sa atin. Si Columba Tabo, congratulations sa pagbabago ninyo. Sa conversion, yun po yung tunay. Si Annie Navarro de los Santos nanood sa atin. Si Rich Bush, Elinita de la Cruz nanood din sa atin. At si Linlin
Gotiano, Granada, nanood sa atin. Si Pedro Junior Dico. Si Maria Beatriz Sindol. Si Ilin Algarmi Madridano. Juanita Avilla. Maayong gabi, Father. Si Lynn Mary Ginayas de la Cruz. Salamat sa inyong panunood ha. At sana po ay may natutunan kayo sa ating live ngayon. No? Salamat din tayo. Yung apelido niyo, bro? Torimutsa family. O pamilya niyo? Yes, and Espejo. Jess and Espejo family na bumibisita sa ating studio. At ang Diyos na po magsukli sa kanilang mga realization na maka-inspire sa ating lahat. At sana po may natutunan kayo at na-inspire kayo sa magandang ginawa ng Diyos. This is the work of God. Yung mga milagro, hindi po makagawa ng milagro yung tao. Hindi din makagawa ng milagro yung anghel. Only God can do miracles. No? When we have faith in God. Dahil sa pananampalataya ni Brother Narciso at Elsa, at nakikinig sila ni Sister Rowena na nag-encourage sa kanila, nag-empower sa kanila. So, real healing happens. No? Real conversion happens. Amen? Amen. No. Baka nag-bleeding ka pa ngayon. Hindi na. Wag naman. So, Wag na. Tawa na yun. so meron ba kayong follow-up check-up? Di ba? Meron pa. Bukas. Bukas. Pero confident ka na. Confident na. Dahil every time mag-check up, nanghihina siya. Nahihilo ka ba? Hindi naman ngayon. Hindi, kung pag magpa-check up ka, Oo, nanghihilo, nanghihina. Kaya kailangan may kasama ako lagi. So, nakatigil ka din sa trabaho mo. Dahil sa, sakit niya. So, grabe yung perisyo sa oppression, no? So, yung kulam, barang, yun ang revelation ng espiritong pumasok sa kanya. At kapitbahay pa daw. Bahay pa. Pero, yun yung katikisim natin. Hindi natin i-trace sino yung nagkulam, sino yung nag-course. Hindi yun ang pinaka-importante na question. Ang pinaka-importante na question, bakit natablan kayo ng kulam? Pero ngayon, hindi na kayo matablan eh. Because we rely on Jesus in His sacraments. Yan ang advantage sa simbahan o sa membro ng mga Katoliko. Dahil sa simbahan, the fullness of truth we receive. Pero yung nasa labas, they only receive elements of truth. The fullness of truth is the Catholic Church. Dahil nandun yung sacraments eh. Sa kanila, wala eh. Evangelization lang. Merong ilang sacrament pero hindi kumpleto. Sa atin kumpleto eh. So nakakumpisal na kayo, nandun pa rin yung sakit niya, di ba? Deliverance na kayo, nandun pa rin siya yung sakit niya. Pero wala pang Eucharist dahil hindi pa sila makatanggap. No? Pero nung nagpakasal sila at nag-receive ng katawan, di ba, dalawa yung sakramento na tanggap niyo. Kasal at the Eucharist. No? Eucharist is the Savior of the world. Eucharist is God. Eucharist is Jesus. At yan ang ipamulat natin sa lahat ng mga taga-subaybay natin ngayon. Magsamba every Sunday, or kung makaya ninyo, yung mga CWL, ano yung CWL? Katolikong Wat Nay Lingaw. So, hindi na nang nagtrabaho. Nandun na sa bahay. So, magsamba kayo araw-araw. Mga CWL. So, magsamba kayo araw-araw. Because it is Jesus. By receiving Jesus, we become a blessing to others. Yan ang nakasal kayo, nag-receive kayo sa Eucharisty, the source of strength. Yung mangumpisal kayo, you receive grace. Nagpakasal kayo, you receive grace. When you receive the Eucharist, you receive the source of grace. Grabe si Kristo, no? So, papuri sa kanya, mga kapatid. So, tatapusin natin ito sa isang panalangin, mga kapatid, ha? At salamat sa walang humpay ninyo na pagsubaybay sa ating programa sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Let us pray the prayer of healthy disposition po.
ito yung i-pray natin ngayon. Dahil makatulong ito sa akin, makatulong sa ating lahat. Ito yung hihingi natin na always healthy yung disposition natin. Dahil marami sa atin na unhealthy na yung mga disposition natin. Wait muna ha. Dahil nawala yung saan ko na-save yun. Itong devotional prayer. Nandito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, grant us tonight a healthy and a peaceful disposition. Order my thoughts, calm my heart, and guide my actions in your will. Through the intercession of Mary, Mother of Jesus, keep me pure and trusting in God. To Saint Joseph, strengthen me in discipline, humility, and obedience. Saint Michael the Archangel, defend me in battle. Saint Raphael and Saint Gabriel, my guardian angel, protect us from all evil, confusion, and unrest. Holy angels and saints, pray for us. Lord Jesus, keep our souls at peace and our minds steadfast in you. May we live this night in grace and charity. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless. God bless. Salamat sa inyo ha.